Mga kababayan at mga kaigsuunan ko, ang tungkol naman dito sa kay Alice Guo na mayor ng Banban, ay itong magandang development dahil nakakaroon na talaga ng tinatawag doon na nakitaan ng technical si Alice Guo ayon doon sa nakita ni JLG, no? At napapahilan ni JLG tungkol dito sa kanyang pagbigay ng firma, no? O kaya approval, no? Na kung saan ang PAGCOR ay hindi nagbigay ng permit at si Alice Go ay kanyang binigyan ng permit ang pag-operate pagkatapos mo ng raid. No? At dito nakitaan na kung saan mayroon siyang suspension na pinataw para doon sa investigasyon. At makita naman natin sa umpisa pa lang na nahihirapan si Alice Go, no? Subalit sa kanyang inconsistency, no? Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon tungkol doon sa kanyang pagkatao na siya daw ay Pilipino, subalit wala namang talagang katotohanan dahil ang nakita ni Senador Gatchalian ay yung pagkatao ng kanyang nanay, no? Na sinasabi minsan na katulong, minsan nagpakasal. Mayroon bang katulong ng pagkasal na ginagawang alila, no? Tapos yun naman, kanyang mga kapatid, na may dalawang mga kapatid na siya naman solo lang anak at iniwanan at hindi niya alam yung kanang nanay. So, ang mga testimonya ni Alice Go ay makita natin na hindi nagkakatugma dahil mayroon siyang mga kapatid. Sabi niya solo lang siyang anak tapos sinabi naman may kapatid naman siya sa ibang nanay, no? At hindi maayos ang kanyang testimonya. Subalit pinipilit pa rin niya na siya ay Pilipino na hindi naman talaga sa mukha pa lang ni Alice Go, no? At alam naman natin mayroong mga kasama na hindi lang si Alice Go dahil yun ay malaking kumpanya at money laundering na sinasabi na kitaan naman doon sa kanyang mga kasamaan sa corporate. So dito nakikita na kung saan ang kanyang pagpahintulot ay paglabag, ano, naging graft ang isang korupsyon. So dito makikita natin na ito na yung pagbagsak ni Alice Go dahil hindi lang naman diyan sa kanyang pagbigay ng permiso sa pag-operate ng Pugo, bagkus mayroon pang ibang maraming mga makikitaan natin. No? At hindi naman tayo lubos hayag na ito ay pwedeng gamitin ng Chinese. No? Dahil itong mga place na ito, hindi lang sa Pugo, sa money laundering, sa kanilang mga illegal na gawain, itong dispute rin natin, lalong-lalo na mayroon tayong bagong issue na aakyat sana ang mga Chinese doon sa Sierra Madre na nakabase ang ating mga Marines, no? Navy, na gusto sana nilang akyatin maliban sa kanilang pag-agaw sa resupply ng mga nakabantay natin doon sa West Philippine Sea, ay gusto pa nilang akyatin sana, no? Ang barko. At dito natin makikita kung gaano kawalang hiya itong mga to, no? So ito pwede rin maging gamitin ang mga issue ng makapili o kaya yung maka-China ng mga Pilipino at lalo-lalo na pwede rin itong issue na ito magamit pagka may maroon silang makitang mga inconsistency at kadahilanan na gawin nila itong issue dahil ito ay isang malaki talaga na access doon sa mga pasilidad natin sa North. Galing dito sa Clark, Pampanga, sa ating base dyan, dati former American mga base, no? American base. At dito naman papunta sa tinatawag nila na pro-Chinese rin na gobernador, no? Itong mga EDSA site dito ay may access kaagad sila kung ang kanilang gobyerno ay mayor
at hindi maraming busisi pa ang gagawin o kaya marami pang inspeksyon o mga sabi nating requisitos bagkus ay ito ay pwede lang gagamitin to na estratehiya dahil gobyerno nila ang mayor. So ngayon, ano namang naidudulot nito? Ito'y magandang development dahil ang pagsinungaling at ang paggamit nila dahil wala naman talagang naidulot nito ang pugo, no? Alam naman natin, gambling is gambling. Pwedeng maging legal yan, pero hindi naman ang church pumapayag yan. Nagkaroon lang ang gobyerno ng access na naging legal dahil doon sa taxation, ano? Alam naman natin yon na kumikita. Pero hindi yan ang unang priority natin. Pangunahin natin resources na mabubuhay ang bansa. Yung mga lisyo lang, kalingawan lang, katuwaan lang ng mga mayayaman. No? At ito yung maganda naman para sa atin dahil itong mga tao na nasa likod nito ay ginagamit ng si Alice Goo. At itong mayor naman na nakikita na Jingo Estrada, sigurado may kaugnayan to. At hindi lang mayor, maraming mga malalaking tao dito. Siguro, mga former president pa o kaya senador na nakikinabang na nagpapasok dito sa Pugo. At dito ang mga kriminalidad, alam naman natin, kidnap, ransom, abduction, mga scam, no? Love triangle at saka yung panghahat. Maraming mga pangyayari sa balita noon pa, no? Mayroon pa ibang tumalon at mayroon pang ibang mga maraming nangangamatay, no? Dahil doon sa mga ginagawa ng Pugo at dito sa mga raid na maraming scam, anomalya, abduction, kidnap, ransom, at itong latest pa, no? Na makita natin na mayroon din silang tinatawag na parang underground. At pwedeng makalabas sa kabila, pwede rin nilang i-torture o kung ano lang gagawin nila sa kanilang suspect o subject na para doon sa kanilang mga plano at sa kanilang sindikato. So, at salamat naman at ito ay nagkakaroon na ng magandang development ang hearing ni Senador Risa Hontiveros at Senador Risa Hontiveros, saludo tayo dyan. At naman itong si Senador Sherwin Gatchalian kung saan akala natin na talagang Chinese ang kanyang kalahati, no? Pero ito ay talagang pinaglalaban niya, no? Makikita natin Pilipinong-Pilipino ang kanyang dating na ayaw niya na lulukuhin tayo ng mga Chinese. So, hindi siya kagaya doon sa mga Pilipino na kanilang pro-Chinese ang pabor nila ay nasa China. So, ito'y malaking development at nagpapasalamat tayo sa mga nasa likod nito sa investigasyon na ipalutang nila at nalalaman natin na talagang mayroong inconsistency ang kanyang birth certificate at panluloko at ang money laundering at ito pa ay magagamit sa estratehiya ng mga Chinese dito sa ating dispute sa West Philippine Sea. Thank you.